Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magtatanim naman tayo ng pipinito seeds. So ito yung pipinito na maliliit na pipino, small cucumbers. At gaya na nakikita mo, this is an F1 seed. F1 seed, ibig sabihin po niyan ay hybrid. Itong buto na ito. At pag titingnan ko, parang buto lang siya ng melon. Pero tingnan natin. Pasisibulin ko siya, direct seeding ang gagawin natin, diretso na kagad dito sa aking malaking polybag na approximately 15 gallon ang capacity niya, 10 to 15. So siguro yung capacity dito ngayon nasa 12 kasi hindi ko naman siya pinuno eh. So direct seeding at itatanim na natin kagad itong 5 buto nakasama dito sa binili ko. Okay? Yung lalim po niya, mga 1 dali lang, mga ganyan, 1 inch, less than 1 inch, pwede po yan. Huwag lang masyadong mababaw para hindi sila umahon or lumabas kung sakaling umulan. Yan. Medyo lagyan lang natin ng pagitan. Itatanim ko ng lahat itong buto na to kasi hindi naman ako nakakasiguro na lahat sila ay sisibol. Para sa puno ng pipino, itong aking container na to would be good for around 2 to 3. Pero dahil 5 ito, kung sakali sumibol silang lahat ay magkakaroon na lang tayo ng tinatawag na thinning or yung babawasan yung dami nila. Pero depende pa rin po yan kung gaano sila magiging kalusog. Okay, so 5 yung buto. Hopefully mag-germinate silang lahat. Yan. Takpan na po natin. And then basain natin ng tubig. Basahin lang natin siyang mabuti. Yung iba ang ginagawa dito, binababad muna sa napkin or sa tubig. Pero ako po ay direct seeding na madalas yung aking ginagawa para isang trabaho na lang. Or kung hindi naman direct seeding, ay pinapasibol ko na lang doon sa mga cup or sa seedling tray. Hindi na ako nagbabalot sa napkin. Okay? So, basang-basa na siya. Just make sure na aabutin ng tubig yung ating buto because water will trigger the germination stage. Okay? So, today is September 7. Let's have an update when we see sprouts already. Okay, see you then. Alright, today is September 13 at ito na yung ating mga pinasibol na pipinito. So hindi lahat sila sumibol pero meron tayong 4 dito at evenly spaced sila. Okay, medyo tumatangkad sila dahil na rin sa hindi sila nakakatanggap ng kumpletong sinag ng araw. Yan talaga ang tendency pagka nag-uumpisang sumibol ang halos lahat ng ating tanim, ano po, galing sa buto, naghahabol talaga yan ng liwanag, kaya ang tendency talaga ay tatangkad. Yan, so medyo matangkad sila. At ngayon ay panahon ng tag-ulan, so delikado itong ganito na matatangkad. Pagka napatakan ng ulan ay malaki ang tendency na babagsak sila. So, ang gagawin ko ngayon ay dadagdagan ng lupa.
Yung ganitong paraan ng pagdadagdag ng lupa sa mga tumatangkad na seedlings ay applicable sa halos lahat ng halaman. Yan, so hindi na sila ganong katangkad. At ngayon ay hindi pa sila dapat i-fertilize kasi yung ating seedling ay kumukuha pa or kumukuha ng sustansya ng pagkain dito sa kanyang cotyledon. Mag-uumpisa lang natin siyang i-fertilize pagka naging 4 na yung kanyang dahon. Ibig sabihin meron na siyang permanent leaves. So, magkaroon po tayo ng susunod pang mga video para sa ating update. See you in the next video right after this. Alright, today is September 25 at ito na yung itsura ng ating mga pipinito. Matataas na sila at naglabas na rin ng tendrils. Ibig sabihin nito, naghaharap na siya ng gagapangan. So buhay pa rin yung 4, kaya lang itong isa ay medyo humihiga at tingin ko magiging casualty itong isang ito dahil medyo nabubulok yung kanyang puno. Ayan. So hindi ko pa rin muna siya bubunutin, pababayaan ko lang muna, titingnan natin kung makakasurvive. So in this video, lalagyan ko na siya ng kanyang gagapangan at ang lalagay ko lang ay itong ganitong kawayan. Pagagapangin ko lang siya dito. Yan. Yan, dito lang. So, diyan ko lang sa pababayaan na gumapang. Okay? Sa paglalagay ng trellis, ilalapit ko lang sa kanya yung tulos. Medyo hindi didikit sa puno kasi baka magkaputol-putol yung kanyang mga ugat. So, malayo ng mga 2 to 3 inches mula doon sa pinakapuno. Itong isang ito. Ito kahit na itayo lang o itusok lang ng kaunti, hindi kailangan ibaon ng malalim. Basta tumayo lang. At yung kanyang mga tendrils i-guide na lang papunta dito para meron siyang kapitan. So see you in the next update video right after this. And today is October 15. At ito yung itsura ng ating itinanim na pipinito. Yan. Mataas na siya. At kung napansin mo, iisa na lang itong naiwan. Nawala na yung 3. Yung isang bali nung nakaraan, namatay na. And then yung 2 pa, parang nabugbog sa ulan. So natuluyan na at isa na lang ang natira. At itong isang ito, ayan, mataas na siya. Okay, at nabumulaklak din ito, yan. So ito yung mga paunang bulaklak. Yan. Puro lalaki yung mga unang bulaklak niya. Anyway, yan naman yung mga unang bulaklak lang naman. At hindi ko pa siya gustong mamunga sa ganito kabatang edad niya. Kailangan pa siyang magsanga. So may nagtatanong sa akin dati, bakit daw puro lalaking bulaklak ang lumalabas? Well, sa obserbasyon ko, ang unang lumalabas talaga dyan ay mga lalaking bulaklak at later on, maglalabasan na rin yung babaeng bulaklak. So, ito meron ng isa ditong babaeng bulaklak. Oh. Ayan. Yan. Ganyan ang itsura ng babaeng bulaklak. Meron na kagad bubot sa kanyang puwet. Yung lalaking bulaklak, walang bubot yan. At itong babaeng bulaklak na to, kailangan ma-pollinate siya. Pag hindi na-pollinate yan, lalaking bulaklak yan, mag-uumpisang manilaw lang yan, and then magwi-wither away. Malalaglag na lang siya. So, kailangan siyang ma-pollinate. Anyway, hindi ko pa rin patutuloyin to kung sakali, kasi gusto kong palaguin pa itong kanyang puno. Okay? So, para ma-encourage naman yung paglago ng kanyang laterals. Ito may laterals na yan, oh.
nag-umpisa na dyan, oh. Naglabas na rin naman siya ng laterals. Sa laterals kasi, maasahan natin maglalabasan ng maraming bulaklak at madedevelop ang mga bunga. So para ma-encourage ko na mabilis lumago yung laterals, ay kailangan putulin ko yung dulo nitong main stem. So yun yung pinaka main stem niya. Puputulin lang natin to. Yan. Ngayong naputol ko na yung kanyang bubot, ano? Yung kanyang lead na tinatawag, kasi pag hindi ko pinutol ito, tuloy-tuloy lang nahahaba yan at magiging mabagal naman ang paglago ng mga lateral. So pinutol ko siya para ma-encourage ko itong mga laterals na ito, yan pa, ayun pa, na mas mabilis ang maging paglaki. At diyan natin maaasahan na magsilabas yung mga lalong-lalo na yung mga babaeng bulaklak. So example nito, ayan, oh. Ito, ayan. Babaeng bulaklak din yan. Anyway, kahit naman hindi mo putulin ito, ay magbubunga pa rin naman yan. Ano po, ito ay isang paraan ko lang para, napansin ko yan, ginagawa ko yan sa ampalaya, no? Sa sitaw na rin, na mas mabilis lumago yung laterals pag tinanggal ko yung kanyang pinakaunang-unang yung main trunk, yung pinaka bubot niya, yung pinakatalbos ng main trunk. So, medyo mahaba na itong video natin, matagal na. At least naipakita ko na sa iyo ngayon kung paano tayo pwede magpasibol, magpalaki ng pipino sa container. At maitatanong mo nga pala, paano ba ito i-fertilize? Sa ganitong stage po, complete fertilizer na ang kailangang ibigay ko dito. Yung complete fertilizer, yung tinatawag natin na triple 14, pwede rin yung triple 16, ano? So, basta ang kailangan niya ngayon ay kompletong fertilizer, kompletong nutrients. Pwede rin haluan ng calcium nitrate. Okay? So, ito yung part 1 ng ating video. Magkaroon tayo ng susunod na video pa pagka ito ay nagumpisa na siyang mamunga. Thank you for watching and see you sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Bye-bye!